Ako sinungaling o ikaw? Kaya po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng pako yung mga heater. Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Palit ka kayo ng lawyer. Tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. Ang asawa mo eh. Answer! Papakukulong ko kayo din sa baba. Kayong magkasawa, hindi kayo magkauwi. Malakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao. Opo. Meron pa ba siyang pag-asa makakita? Wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. Narapat na bigyan ng Senado ng agarang aksyon ang isyong ito dahil naging mas nakakabahala ang sitwasyon na nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng isang witness na maaaring makapagbigay linaw sa mga pangyayari at magsiwalat ng katotohanan sa likod ng mga tila kasinungalingan ng mag-asawang Ruiz. Pwede mo bang ilahad sa komiting ito? Ano yung nangyari ng isang linggo na binaril ka? Pinasok ka ng Malas Navy. mga PNP. Tinutukan ka. Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Nung papunta ako sa baba, sa likod ng bahay, sunod sa akin. Putok uli doon sa likod. Ikaw ang binaril. Opo. Nakabunis po. Malas Navy ng gabi. Sipa ng pinto. Sipa ng pinto. Nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Hindi ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihilang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. Ano sa palayan? Hindi na po. Doon lang sa bumba sa likod ng bahay po. Nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, ang motor. O Wala po. lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa. Opo. So, sino sa tingin mo ang mastermind nito? Hindi lang ko alam po eh. Paha mo doon. Sa mga gulayan po, kami nagkuha na baba ng mga gulay sa Palengke. palengke po. Nung umalis ka, nakakita pa siya? Oh, mayroon ba po? Nakakita siya po. Sino ang nakita mong nanakit? Si Fran po. Franz. Yung babae. Opo. Martilyo po. Martilyo. Martilyo. Ito lang po sa likod. Sa likod. Sinuntok pa siya. Katawan o mata po. Sa mata. Opo. Nino. Fran po. Ng babae. Opo. Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo nung minamaltrato yung kasama mo sa bahay. Balik kami mag-away eh. Gano'ng kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LV? Diyan kami po eh sa loob sa kusina. Sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untok sa CR, sugsug sa doon, loob ng CR sa duro. Sabi niya, tama na te. Oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain. Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Sige lang. Naririnig nila. Narinig nila po. Iba. Pero ikaw nakita mo. Opo. Nakasweldo ka naman. Hindi po. Amaro yung bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Panay ang bali mo sa cellphone? Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Sa, Pinapautang ka naman. opo. Pero may listahan yon kung magkano na yung nabali mo. Cellphone lang po. So pag tinuos mo lahat yon, pasok ba dun sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pasweldohin. Wala po eh. Trabaho lang ka. Wala kay Saudi. Walang sahod. Kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB, pwede kang tumayo. Pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB?
Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Sino dyan? Kay Manang LV. Sino? Can you point directly? Usaa, please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawang kasinungalingan. Totoo ba yun? Opo, totoo. Si Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po yan totoo. Sa Ate Franz po talaga nananakit. Yung lalaking amo mo. Naninipa po. Sa At kalisipa, anong parte ng katawan? Buong katawan ko po. Pati muka. Opo. Pati muka, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa muka. Nung lalaki. Opo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya. Opo. Gano'ng kalakas ang suntok? Malakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao? Opo. Ha? Opo. Matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Sinusuntok ka sa muka. Opo. Buong katawan ko nga po. Inano ba yung mukha mo sa inodoro? Opo. Si Ate Lublog? Franz po yun. Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako Sinubsob sa niya. baw. Tapos, Tapos po inuuntog po sa dingding ng CR. yung ulo ninyo. Opo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na te, tama na. Ano Tuloy pang- pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Ilang minuto kang ginaganon sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari. Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR, Ito katagal. gaano katagal? Kung sinusubsob yung mukha mo o inuuntog yung ulo mo sa dingding, Yung pong subsub sa bowl, parang 5 minuto po. yung paguntog sa dingding, Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. ganun ka walang hiya, ha? Walang awat, walang puso. Opo. JM, totoo ba pinapasok ni LB sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LB o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oh. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Pwede mo bang i-demonstrate paano niya binubugbog? Yung sinisipa-sipa po. Tapos sinasapok ko yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok. Opo. Kamao. Walang instrumento, wala iba instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pumirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na Napasok. pumasok si Aling LV sa kwarto mo? Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing.
Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro sa'yo ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. Opo. Pubic hair. Sa pagkain, totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LB? Wala po. Ano pa? Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background nitong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming may bayad din. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 ang binabayad mo sa law firm. Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang makakuha nyo. niya. Opo. Talaga lang, ha? Totoo po. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin, baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect, alam niyo po yan, ano po, or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama? So ngayon, nagpa-file ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo yung last year? Hindi ko po baga tanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po baga tanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw isang ordinaryong tao lang. Yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagdi-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag gano'n. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Mga 45, 9mm, 22, 38. Sa pagkakalam mo lang, Nakita lang ng kubo ang malaking baril ba yun? Maliit? maliit lang po. Ang putok niya Okay. po, ikot. Revolver. Opo. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Anong lang update ng investigation yung sa kaso ng Dodong? Yun sir, ongoing sir yung ano natin, yung investigation, yung investigation. So hindi ko pa pwedeng i-reveal sir yung complete details. Kasi Pero may meron person of interest na kayo. Yes sir, mayroon Very good. kaming Meron na? based dun sa kanyang statement sir. Na doon kami kumukuha ng lead. Very good. Yes sir. So, And you develop that. Yes sir, makakaasa kayo sir. Tapos, sino may hawak kay Dodong ngayon? Yan tatlo na yan sir, kami ang kumuha niyan sir. Saan nyo hinaus? Sa CIDG Calapan sir, si Dodong, and then yung dalawa sa Occidental Mindoro sir, si GM. And then itong si Patrick, 2 days lang namin sir na hagip ito dito sa Malbar sa Batangas.
So, Nakuha additional, namin silang tatlo. kuha nyo. Yes, sir. Yung tatlo, sir, So- na nabanggit sa session, yan na sila, sir. May timeline ka kung tingin mo matumbok na ninyo ito? Mahirap magsalita sa Alagaan nyo ito, ha? Ayaw ng Senado na mapahiya kami dito na nagkakandak kami ng hearing, kumuha kami ng mga resource person as witnesses, tapos kalaunan, mabalitaan na namin, binaril na, patay na. Mapapahiya ang institusyon yan. Kaya, we have an oversight function over you, ang Senado. We are directing you to please take care of these witnesses na walang masamang mangyari, ha? I will do that, Your Honor, Mr. Chair. Ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? What led you to do that? Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo. Hindi po Winarning ako na hindi yan, po kami Senator Contempt nagsisinungaling. kita. Yes? Senator Jigoy? Winarningan ko na yan nung nakarang hearing. Kapag O nagsinungaling. baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayong magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Oh, bulag. Natanggal ang mata. Oh, wala nang vision. Bulag. So, gusto nyo ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko lang po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. O, isang biktima, 3 witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, kumpirmado, bulago. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan? Tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po dinay po. Ha? Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alang mabulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witness, oh. Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal-dumal na pananakit sa inyong katulong. Totoo, wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Totoo, kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o siya? Sila? Sila po. JM, Sigurado ka? With the permission of Senator De La Rosa. Yes. JM, ikaw yung dalawang affidavit, di ba? Yung una, Apo. sinabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumirma. Opo. Yung pangalawa, ikaw ay nagsalaysay ng galing sa iyong kalooban. Opo. So, pinaninindigan mo yung pangalawang affidavit. Apo. Yung pang salaysay. Saka, Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi na gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako, ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi ko natatakot sa'yo eh. Jane, Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan niyo Nanggugulpi sa ka amin. lang. Hindi po ako nanggugulpi, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga ha? Sige, mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair. Yeah. Basta. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa?
kung nagsabi kayo ng totoo, hindi. Payag ba kayo, ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yun? Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready na Okay. po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila, lahat-lahat. We Ikaw are lang, ikaw only lang asking tinatanong. you, Yeah. Ikaw lang not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po, pare-parehas. Ay, hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo na sila intindihin, yes or no. Hindi po. Dapat kapare. Hindi, so hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw lang, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano mo po yung sinabi ng aking asawa po, yun na po ang Pero alam niyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, nila. mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So, kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Kung pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina ata yung lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no na? Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At ating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na siguro. Di ba? Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Just an inquiry, Mr. Chair. Estrada, thereafter, Senator De La Rosa. Yeah, nasaan yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntahin mo rito. Pinapatawag natin siya last hearing.
Pwede ka pong yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15 Papuntahin years, mo rin dito. 15 years old lang. Pakilakas po, pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes 1 over 18, but is found by the court, when adopting the rules of the Supreme Court, as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya o hindi na-ipost sa media ni Miss Maria Villar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ng inyong pangangasiwa. Dahil anak nyo po yon, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto nyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak nyo po noon, nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo. Di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay nyo po, bahay po ng anak nyo yun. Apartment po yun. Yes, apartment ng anak nyo na gusto nyong protektahan ngayon at gusto nyo magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw nyo mapahamak yung anak nyo. The committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinang-ayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak nyo, kasi pagagalingin, nandun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, kayo pa rin nagpapasweldo, yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yun na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So yung hiling nyo ngayon ay magkaroon ng executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the members Mr. of Chair, the committee? is the daughter or son of the daughter of the Ruiz couple still a minor as we speak? 18 po, pero the committee, as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions taken to be undertaken by this commission. So, Mr. Chairman, I 18 na pataas. submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak nyo, we will be asking the members of the media and all others not Mr. Chair. all other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Senator Chair, Tulfo? in the name of fairness, gusto ko rin mag-lie detector test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong sa kanyang statement na yung dalawa ay
kasama sa pananakit base dito sa lisay na ito. So, kayong dalawa, yes o no lang, willing kayo mag-submit sa isang polygraph test? Unahin natin si JM. JM, ibig sabihin ito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si... let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about, sino po yung isa? Senator Patrick Tulfo? Simbaon? Patrick Simbaon. Payag ka ba na Payag po ako. para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo? Thank you, Your Honor. That's all. So the secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So, Masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganun nangyayari. So walang tumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad. Na-settle din po nila. Ano reklamo? Ano unang reklamo? Yun lang po Inuupahan nila. hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. O bukod doon, sino pa ang dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun po sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino yung isang inuupahan nila? Saka po yung Pangalawa yung sa basura? Opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong liga. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po yun nga po nasabi ko nung unang Eh sinabi mo lang 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Eh si LV, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? yun nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikapi siya sa iyo? Mr. Chair, pwede makasingit? With the indulgence, Senator Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions. Go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi ganoon man dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo in-interview, hindi dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa live polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim. Nasabi mo madungis, hindi mo trinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka, yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination?
Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that this Bakit po? upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos ng hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Ano bit? 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw. Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV, ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate, kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun, wala baga ako maibigay sa iyo na panimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya liable po sa trabaho. E di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Yung po sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka ron ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduan. Okay, strike one. With the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So, parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So, totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa'yo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So, may pasabi ba sa inyo sa Batangas City, doon sa bahay ng anak na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck up daw po niya po ako. Ano kasi nabihan noon? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Hindi, saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yun? Saan yung Palyukan? Sa sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon, sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So, sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City, para ipagamot. Opo. So, ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong pa rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa ating Mariape mo. At sino Mariape? Ito pong... Yung katabi mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City? Opo. Ayun, nagluluto ka? Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So, ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue, but just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LV po, ay ang ano ko sa kanya, yun kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapuko sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote,
may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yun? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako at nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sama kasi Kung sakasakali, quick lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. here's Ayon my sa iyo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po, nung hindi siya marunong doon sa tindahan, pinapawi Second ko day na mo po. lang- second Opo. day pa lang niya, pinauwi mo kasi na? po hindi kasi tindahan nga po kasi, Your Honor, ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So, po ako ibig mo may bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, pinapawi. Second day pa lang, naglagay na ng pubic Hindi hair pa sa... po, hindi pa. Kasi kumbaga po, Sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi po, On hindi- the second day, na pumapasok siya, ganun ba, may tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. second day po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000, nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Kasi Bakit may naalok na sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Ay, bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha? Opo, ayun- Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba yan? Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo ino-offeran? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko, Sure. kahit na tagatulong na lang po ako, sabi po ng Okay. ganon. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya. Wala. Nalupat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip. Eh syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat ang ginawa mo, it's either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya Hindi ko na po- para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, babas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan
Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi kang totoo? Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then, doon sabihin mo na, nagnakaw ito, hindi ko siya ididimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Oh, Honor. tapos hindi mo pinagamot, nung malaman mo may problema sa pag-iisip, nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos pinabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yung pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo, pinapauwi mo, ayaw niya, kaya binabaan mo sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po doon sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi nga, tinimbre mo, at itinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Yan din yan sa negosyo, di ba, negosyante ka? Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng lapas-pasok ng pera, sinusulat niya, tama? Magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Noong time O kasi, dito rin, dapat everything is recorded. noong time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa, dinala mo pa sa anak mo. Paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Di 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Simple yung bilang, Your Honor. Umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Jinggoy. Magpalamig mo na, Senator. Tingnan mo to makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, tatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Hindi ba sa nakakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain? Opo. Mahal mo anak mo. Opo.
lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting na magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. May tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Regardless, Tiwala na po ako. diba, kung yung mga kasamahan nga, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niyo kung anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yun? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo, mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be undergoing, she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami an po. executive session. Madam Franz. Senator Jinggoy, Senator De La Rosa. Mr. Chairman, Take the with the floor. permission of Senator Go Jinggoy. ahead. Isa lang sana, para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LV? Obserbahan ba nyo na May parang buang-buang. may sira sa ulo? Wala Si LV? Ha? Hindi po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LV, matinok ang pag-isip, hindi sira ulo. Hindi po. Ikaw, John Mark, Hindi rin po. ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LV. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Oh, thank you. For the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog, sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa iyo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, huwag na kay Aling LV pa. Parang nagano ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod? Oo. Hindi sa mukha. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa mukha. Hindi Tama po ba? totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Pinabubulanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingi naman siya ng pasensya kay Ate LB, pinagbigyan naman po naman ng Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay.
tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta't ang nakita ko lang Ayaw ko po, ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, na nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May Sa kung tagal mayroon mo, man. ano pangalawang araw? Sa tagal niyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niyo niya. napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa kasi- tagal niya nagtatrabaho sa inyo, Ma- since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay, Parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 na days? Opo. ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor, kaya hindi, bilang amo, hindi mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Normal nila. na pumasok sa bahay niyo, no? sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa.